Yeah, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, immigrants, yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa may PUP Santa Mesa, harapan ng Maui Oasis Tunnel. At mag-update po tayo ngayong umagang ito, dito po sa NLEX Connector Section 2 at yung Skyway Stage 3 Section 2A naman. Ipapakita ko sa inyo yung latest na progress at update ngayong umagang ito. Araw po ng Huwebes, ikalabinapat na po ngayon ng Nobyembre taong 2024 at ikasampu na ng umaga. So ayan, nadadaanan ko lang to dito mga kasikap, kaya samantalahin na po natin yung pagkakataon. So ngayon mga kasikap, ito na po yung double decker na pier column ng CRBC. Ito yung nasa harapan po natin. Bali isa lang yung dambuhalang poste niya sa baba, yung pier. Tapos may beam siya dyan sa taas, yung style IT. Tapos may additional pa doon sa taas. So double decker siya. At sinundan naman ng double decker naman pero pa H yung style. Meron ng mga naka-install na mga super T-girders doon sa unahan. Ayan, yung viaduct niya. Tapos dito din sa baba, southbound sa taas, northbound dito sa baba. At yung mga napapansin nating mga rebar, ayan, patungo doon, ayan po yung sa off ramp na manggagaling naman yan dito sa shoulder ng section 2A. Southbound sa taas, northbound sa baba, on ramp sa taas, off ramp naman dito sa baba. So ayan na po yung latest na progress ngayon. Nandiyan yung mga workers nila, mga excavator na gumagalaw dito sa baba, parang tinatambakan nila yung bahagi na yan, yung sa may sa may bunganga dati ng tunnel, Maui Oasis Tunnel. Ayan yun. Yung mga kabayan naman dyan sa unahan, phase 2 po yan ng demolition. So sa ngayon ay wala pang update sa paggigiba. Ang nagdi-demolish po dyan ay Verdax Builders. So ang nagbabayad po dito ng mga kabayan ay siya po yung DPWH, at yung sa lupa naman, ayan yung sa NLEX Connector. At ayan mga kasikap, nakuna na po natin dito ng latest update ngayong umagang ito. Dadako na po tayo dito sa may likuran natin. Ito yung bahagi ng section 2A, patungo doon. At doon tayo mag-end ng ating video sa may Plaza Azul. So tara, let's go! Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ayan, bago tayo kumaliwa dumiretso, ito po yung last na pier column double decker ng section 2A. So dito din yung mga workers nila, no? At dito nga sila magdi-link ayun sa CRBC. Dito sila magdi-link ng Skyway, hindi po doon sa may Tomas Claudio. Ang section 2A ay nag-i-start diyan sa may Tomas Claudio patungo dito sa PUP Santa Mesa, at ang contractor po niyan ay Dumduma Construction and Trading Corporation, subcontract ng SMC San Miguel Corporation. Ayan naman yung sa NLEX Connector, ang contractor po niyan ay CRBC. Mula C3 Caloocan po yan hanggang dito sa may PUP Santa Mesa, at dito sa may Maui Oasis nga sila magdidinig. So ayan naman yung may bakod din sa gilid. Ayan naman po yung NECR o North-South Commuters Railway Project, yung dating PNR. Meron din mga heavy equipment tayo makikita dyan. Ayan naman yung sa Maynilad MWSS, yung ginagawa nilang pipe laying sa taba ng street. So mag-i-start na nga daw po ng drilling dyan ang NECR. Sabi na ang isa nating solid kasikap na nagkomento sa atin. So ayan mga kasikap, diretso na po tayo dito. Tara, let's go! Patungo po tayo ng Quirino Avenue, no? Ito yung mga double decker din. Ito yung bentonite container tank sa Buddhist Chuchi Campus. So yung sa section 2A, ito may mga dalawa silang dito. May dalawa silang pier column na hindi pa na
pull out yung mga scaffolding na yan at di pa na dismantle. Pero tapos na po yan. Kung titingnan po natin sa beam niya sa gitna, sa baba, tapos sa taas. Counter po tayo dito. So itong panglimang pier column ng section 2A ay meron na siyang rebar pala sa taas at napormahan na kahapon. Inaantay na lang siyang buhusan. So meron pang dalawang itatayong rebar cage dito sa kanan, yung napapaigutan ng mga sheet pile na yan. At ito naman sa dulo yung dalawa, ang kapartner niya dito sa kaliwa, dyan sa kabahayan. So nakita ko na yung mga markings dyan. At nandito na tayo sa Padre Jacinto Zamora Bridge. Dito dati yung barracks ng Dumduma. Lumipat na sila sa Tomas Claudio. So nagso-soil testing din pala dyan sa kanan natin. Dito sa tulay na to, ang gagawing construction ko diyan sa tulay ng PNRI, balance cantilever construction. So meron lang siyang dalawang pier. Dito sa likod natin yung pier 141 na mayroong 300 mm gabion mattress type para sa pile cap foundation na hindi magkaroon ng erosion. Tapos dito naman yung pier 142. At ayan, pininturahan na naman ang kulay puti yung parapet wall niya dito sa kanan. Binura yung mga vandalismo na siya nagpapadumi pati dito sa sidewalk niya. Ayan, inunti-unti na ring burahin, pero di ko lang talaga maglubos maisip yung ugali ng iba nating mga kababayan. Nagwawaldas sila pambili ng mga pintura para isulat lang dito sa mga wall, Meron din silang soil testing dito. Ang nagsusoil testing po dyan ay Stanger Field. Sila po yung kumpanya na nagsusoil testing dito sa NSCR. Ayan naman yung Tomas Claudio. At ayan nga, dalawa na yung rebar cage na may top segment. Ayan yung rebar cage na saka napurmahan na yung ilalim, mga kasikap, ng rebar cage doon. So hindi na tayo ihinto. Napurmahan na, meron concrete form na, at antayin na lang natin ma-pouring yan hanggang dun sa half-half lang naman ang pagpo-pouring nila niyan kasi double decker na. Pagkatapos ng half, lalagyan na ang rebar cage para sa beam. Tapos ipo-pouring yung beam, tsaka na sila mag-extend patungo dito sa ikalawang deck. Diyan po tinatambak yung mga borak na galing dyan sa Pasig River. So San Miguel Corporation din yung naglilinis dyan. Pinapalalim nila yung Pasig River at tinatanggal yung mga borak. Tinatambak dyan. Ayan yung mga long arm excavator na ginagamit nila. Bali dito po yung viaduct ng NSCR, magiging upgrade siya dito. So ipapailalim din po siya dito sa Skyway. Kagaya na itong flyover na to. Ayan yung NSCR sa ating gawing kaliwa, nakabakod ng kulay dark brown. At hindi pa umalis yung mga kababayan natin dyan. Nandiyan sila sa pagitan ng bakod nakatira. Tapos nandiyan pa rin yung nakatira dyan na maraming manok, ginawang farm. At ito naman sa kabila din sa kaliwa natin. So meron ng mga heavy equipment dyan. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-dismantle ng mga rails at saka yung mga concrete rail sleeper din sa part na yan. Ayan din yung flyover sa kabila galing north patungong Padre Jacinto Zamora Bridge at madidemolish din po yan. Kasama na dito yung mga establishment na nandito. Ito yung Burulan, tapos yung eskwela ng mga kindergarten at yung mismong police station na nandiyan dyan sa ilalim ng on-ramp. Ayan. So hindi naman po pwedeng hindi ma-demolish yan. Nasa ilalim po mismo ng flyover on-ramp.
Labores, Panganan. Dito dumadaan yung mga jeepney patungong Pedro Hill. Ito yung mga ordinary, yung mga lumang jeepney. Pero yung mga e-jeep, dun yung sa kabila, Mabini Bridge, Bilico. At ayan mga kasikap, nandito na po tayo sa may Plaza Azul. Dito sa may Plaza Azul, yung dati yung gagawin siya ng Manila. Nalagay daw ng ano dito, ng badminton court, basketball court, mga futsal at iba-iba pang mga pagkakabalahan. Pero wala pa sa ngayon, parang drawing lang muna tayo na. Pinagtatanggal na nga nila dito yung mga tarpaulin nila. Alam naman natin na pag malapit na ang eleksyon, naglalabasan yung mga ganyang propaganda, no? Para may kayat nila yung tao na ay may ganito ganyan pala si ano, ganyan. Alam na natin yan. Pero matutupad man yan sa susunod na naupong mayor dito sa Manila, o gagamitin na lang yung pondo sa ibang ano. Ganun lang naman yung kalakaran sa politics. So ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Marami pong salamat sa patuloy nyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking YouTube channel. Bago nyo sana lisanin itong video na to, pag-like na lang po. At sa mga kasikap natin na willing po sumuporta, click lang natin subscribe button din sa baba sa gawing kanan, yung katabi nyo. Gandang umaga, God bless po sa ating lahat.